Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol sa nangyayaring debate sa Senado ngayon. Natapos na po ang privilege speech ni Senator Marcoleta at pagkatapos noon, nag-move na siya na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Pipi Sara. Okay, pakinggan natin siya. Dali. Says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. And so the Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law, it says the complaint is unconstitutional, is void ab initio, is violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. And so the Supreme... Okay, magbasa tayo sandali sa mga comments ha. So mamaya malalaman na natin kung ano ang boto na mangyayari. Kasi may motion na. May nag-interpolate o interpolate ba yun? Si Senator Soto. Sabi niya na wag muna dahil baka mamaya mag-issue ang Supreme Court ng ruling doon sa motion for reconsideration ng Kamara na i-reverse ang ruling. Ganon ang objection ni Senator Soto. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ang galing talaga, that's speculative. Tama nga naman. Sinong senador ngayon ang makakapagsabi kung ano ang exact na desisyon ng mga maestrado? Wala. Puros speculation lang. Kaya hindi rason yan na hindi tayo magbotohan para dismiss. So, yun ang pinakahihintay nating botohan, yung sana once and for all ma-dismiss na yung impeachment na yan. Okay. Jeremiah, lawyer versus TB Soto, comedian, aral muna. Frederick Villafuerte, Senator Marcoleta versus One Ball University, Pride School Bocol, Soto, take your pick. Rich ko, iyak ulit si Mr. Speaker na piling President. With all due respect to you, Senator Marcoleta, job well done. Hindi po tayo nagkamali. Taong bayan, yung ilan bang boto ni Senator Marcoleta? 20 million, 19 million, pang-5 siya eh. Isa na ako doon, isa na tayo doon. Hindi tayo nagkamali at magpasalamat tayo na nandyan siya ngayon. At marami siyang binuking. Yung isa dyan, yung pagkalendar. Tatlo yung violations ng Kamara eh. Sinamarize ni Tio Moreno, punta natin mamaya. Basta tatlo, yung calendar of activities, pagkalendar sa order of business, instead na sa session 35, ikinalendar nila, session 36, violation pala yun ng rules. So maraming na-violate ang Kamara. Attorney Marcoleta versus Attorney Chief Justice Soto. Yan, nakahanap ng katapat si okay, sandali ito, kay Teo Moreno. Ito, Luminous by Trixie Cruz. Senator Soto said the impeachment trial was remanded to the House so a decision cannot be made if the case is not with the Senate. Sabi ni Attorney Angeles, abogada ito ito ng Soto, hindi naman
Mali po. Kasi articles of impeachment ang pinadala sa House. Hindi ito remand of the case. Sinuli lang yung verification of articles. Kulang-kulang talaga sa kalaman. Marcoleta, immediately executory ang decision. Wala nang jurisdiction ang Senate. Correct. Kaya nga nag-press release yung Supreme Court kahapon, ni-remind nila ang lahat na parties involved, final and executory. Hindi makakaapekto yung motion for reconsideration. Sabi ng spokesperson ng Korte Suprema, Attorney Ting. Ibig sabihin, wala na yun. Basta, mahirap bang intindihin yung immediately executory? Bakit mo pa hihintayin yung decision? Kung dinismiss ngayon ang inaasahan natin na sana madismiss na. Na-dismiss. Then later on, mag-promulgate ang bagong ruling ang Korte Suprema na binago niya ang desisyon. Eh di, ituloy. Ganun lang yun. But meantime, very basic yung immediately executory, dapat wala nang yan, hindi natalakayin sa Senado sana. Kaya lang maganda rin na once and for all, botohan na mamaya. Yun ang aabangan natin, yung boto. Okay. Rowena Guanzon, 19 minutes ago, sinusuntok na siguro ni Supreme Leader Kim Bonjing yung pader ngayon. Nandun si Attorney Guanzon, nanood at alam niyo naman, yung classmate niya, si Senator Amy. Dertoa, sabi niya, Tito Soto citing the opinion of a very biased retired justice at kung sino-sino pa except the very decision of the current sitting Supreme Court of the Philippine Justices. So, ang susundin, hindi ang nakaupo at mandated by law to interpret the law. Daig ba ng maingay ang tama? Ipinipilit ni Senator Soto ang opinion ng isang retired. Wala na yun. Once na retired ka na, wala na. As if wala ka ng influence. Ang masusunod ngayon, yung nakaupo, yung nag-decide, yung 13 na nagsabi unconstitutional. Okay, so antabayan natin yung botohan mamaya, madismiss na kaya ang impeachment case na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatay naman ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Ni sila ang natagaan o gero. Mag-atop na ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay ni. Dili yan ulanan salamat sa nakahatag sa akin. Oo. Pila na dante mong edad ante? Kuan adman 51. 51.
Pila na ante mong anak? Siya, walo. So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Wa pa makpuminyo ang duha. Ay. So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat ninyo. Ganin.